Good morning po guys. Kumusta po kayong lahat dyan guys? Sana sa araw na to, okay lang tayong lahat. Bali nung nakaraang video guys, napag-usapan po natin yung dalawang klase ng mga gamot na magamit natin sa ating sakahan, sa ating halamanan, at saka sa ating gulayan. Napag-usapan natin yung pesticide. Yung pesticide, may paiba-iba silang mga brand. Tapos paiba-iba sila sa amoy. Tapos may ano lang din bawat brand may ano lang din sila. Yung may isang brand na mapatay doon sa isang peste, pero doon sa ibang brand hindi naman mapatay. Kaya design talaga sa na gumamit tayo ng paiba-ibang brand para makontrol natin yung peste. Tapos napag-usapan din po natin yung dalawang uri ng fungicide. Mayroong fungicide na broadcast, mayroong fungicide na pang-spray. Ngayon sa video na to guys, pag-usapan natin yung isa pang gamot na ginagamit din natin sa ating sakahan, sa ating palayan, maisan. So, yun naman po yung tinatawag natin ng herbicide. Pag sinabing herbicide guys, yun po yung mga gamot na ginagamit natin sa pag-spray sa pamatay ng mga damo. Kagaya ng Roundup, Mower, Islas at saka yung Tuporde. At saka marami pang ibang mga brand na pwede natin gamitin sa pagpatay ng damo. Ang target doon guys, bakit gumagamit tayo ng herbicide sa ating sakahan? Para po tayo makatipid doon sa gastusin doon sa pagpalinis ng ating mga sakahan. Halimbawa, yung araruhan mo na mga 3 hektarya, tapos hindi mo siya ngayon napagtaniman sa loob ng 2 taon. So masukal na yun siya guys. Para magamit mo siya uli, obligado ka mag-spray ng pamatay damo. So ngayon, kung pagkapatay doon sa pagka-spray mo sa damo, nasa sayo yun kung ipaararo mo ba or direkta mo pagtanim ng mga gulay kagaya ng kalabasa. So para sa kalabasa, pwede mo na kaagad itanim doon sa napag-sprayhan mo ngayon ng herbicide. Mais pwede din direkta mo pagtanim. Pero kung gusto mong malinis na malinis, pwede mo siya ipaararo muna para maging buhaghaga ang lupa. So pag araro mo ngayon, dahil na-sprayhan mo na siya, wala ka ng hassle na gumagamit ng tinatawag sa Bisaya na karas, yung maraming ngipin na ipahatak doon sa kalabaw para yung mga damo matatanggal. So hindi ka na gumagamit noon sapagkat na-sprayhan mo na. Ang iba pang gamit sa yung herbicide, yung lupa natin na sinasaka na hindi maararo. So kung ang 3 hektarya gumagamit ka ng tao sa pagtabas, so malaki ang gastos doon kasi mahal na ang arawan sa mga tao ngayon sa pagtabas sa probinsya. Siguro nasa yung iba siguro nasa 400 na per day, 8 oras. Yung iba naman siguro mga 350, pero yung 350 sa ngayon bibihira na. So dahil nagtaas yung minimum sa sahod dito sa Metro Manila, so babay ngayon yung nasa probinsya, so mabay din yung mga magsasaka. Kaya yung ginagamit na ngayon sa mga magsasaka na may puhunan, bumibili na sila ngayon ng mga herbicide. Ang herbicide guys, marami din uri yun. Mayroong herbicide na kaya niya pumatay ng halos lahat ng damo, maliban doon sa mga kahoy. So hindi niya kaya patayin yung mga kahoy na maliliit, o yung halimbawa yung kahoy mo mga kasing laki sa
kasing laki sa tinapa yung katawan, yung lata ng sardinas, kasing laki noon, hindi mo na siya kaya patayin. Or yung maliit pa noon, hindi mo na kaya patayin sa sa herbicide. Pero yung ibang damo, kagaya ng talahib, at saka yung mga baging, kaya niya patayin yon. Ngayon, maliban doon sa marami siyang sakop na papatayin, mayroon ding mga herbicide na mayroon lang siyang damo na hanggang doon lang ang kaya niyang patayin. Yung iba, hindi niya kayang patayin. Kaya na-disenyo ngayon yung dalawang klase ng herbicide na pupwede siya pupwede siya na i-spray sa palayan. Yung palay mo na masukal na, isprehan mo ngayon yung mga damo, yung palay mo matitira pero yung mga damo na nasa palayan na mamatay din. Ganon din sa mais. Kaya mayroon ng mga gamot ngayon na yung maisan mo masukal, isprehan mo ngayon ng herbicide, ang mamatay doon yung damo, yung mais ang natitira. So kaya yung mga magsasaka ngayon na mahilig sa mais, dati nung hindi pa nauso yung ganon na mga herbicide, siguro sa isang magsasaka, magtanim lang siya ng isang gatang, dalawang gatang, pinakamataas niya yung 3 kasi ang hirap doon sa pagdadamo. Pero nung nauso na ngayon yung mga herbicide na kaya na mag-control ng damo sa maisan, yung mga magsasaka natin na mahilig sa mais, makapagtanim na siya ng kahit hanggang 10 gatang ang yung may tanim niya. Kaya niya kasi may pang-spray siya. So, ang guys, ang herbicide, malaking tulong po yan sa mga magsasaka dahil unang-una nakakatipid ka sa yung manpower. Kung magtabas ka, magpadamo ka, nakakatipid ka. Pangalawa, yung herbicide, kung gumamit ka noon, mapalaki yung mapalaki yung sakahan mo. Kumbaga mapalawak yung mapagtaniman mo, lumaki naman yung ani mo. So ganun ang advantage doon sa sa gumagamit tayo ng herbicide. So ang guys, ang mga timplada naman doon sa mga gamot doon sa pag ng herbicide, may bawat brand na bibilhin mo, may nakalagay naman doon yung sukat kung paano mo siya gagamitin. Disim lang din yun siya guys sa mga sa mga pesticide, fungicide. So may may label na dapat mong sundin. Pero ang mga herbicide, para lang din yan sa sa mag-spray ka ng ng pesticide at saka fungicide. So mayroon ka lang dapat sundin na label. So sa guys, yung halimbawa baguhan ka pa sa pagsasaka, the same procedure din doon sa yung bumili ka ng pesticide, fungicide at saka yung sa herbicide. Magtatanong ka pa rin doon sa sa pagbibilan mo. Halimbawa, ang palayan mo masukal na. So magtatanong ka doon kung ano po yung herbicide na pwede sa palayan. Kung mais naman, mayroon din naka-decide doon na para doon sa mais. Tapos yung halimbawa, yung gusto mo lahat na mga damo mamatay, na isa din yun, yung tinatawag nating Roundup. So sa ganun na paraan, nakakatipid tayo. Kaso ang lang kasi dyan sa sa yung gumagamit tayo ng mga chemicals, siyempre pa, chemicals yan. Dapat din nating yung isaalang-alang din yun natin yung tawag nito. Yung pag-i-spray natin, lalo na kung ang natin guys, ang sprayer natin na ginagamit, iisa lang. Dahil herbicide po siya, dapat pagkatapos mong mag-spray, hugasan mo yung sprayer mo. Kasi kung pagkatapos mong mag-spray ng herbicide, iwan mo lang yung spray sa isang tabi, hindi mo siya hugasan, tapos kinabukasan magamit yung sprayer mo kahit hindi ikaw,
may problema ang ano diyan karamihan. Kasi na-experience na namin yun guys nung kapitbahay namin, nag-spray siya ng herbicide. So nalimutan niya ngayon paghugas yun. Kinabukasan nag-spray siya doon sa gumagamit siya ng pesticide para mag-spray siya sa kanyang repolyo. Yung tinatawag ngayon ng repolyo na yung Chinese yung umbok kung tawagin sa Bisaya. Tapos yung dito yata sa Manila, yung tinatawag lang Chinese bagyo. Yung pahaba siya na pabilog, yung ginagamit doon sa mga linagang baka. Ang nangyari ngayon, bali malawak pa naman sana yung niya, isang lata yung naitanim niya. Inisprehan niya ngayon ng pesticide. Nandoon pa yung latak ng herbicide doon sa sprayer na. Ang nangyari, patay lahat yung niya, yung Chinese bagyo niya. So sayang naman. So ang niya, dahil namatay niya, hanggang sa iyak lang siya ng iyak. Kasi sayang yung effort niya, yung pagod niya, at saka yung presyo sana na nakaabang para doon sa niya, sa gulay niya. Kasi nung time na yon, after ng Yolanda, nagsidling siya ng ganun. Kasi iniisip niya na dahil dumaan ngayon yung malakas na bagyo, ibig sabihin failure lahat yung mga magsasaka. So inunahan niya ngayon yung pagsidling. So dahil madali lang naman yung Chinese bagyo sana, nung malapit na siya namuso, yung presyo nang nakaabang doon sa sa farm price sana 80 pesos. So malaking bagay yun guys. Kasi ang estimate niya doon, kung ma-harvest niya yung isang lata, pinakamahina yung 3,000 kilos sa isang lata. Mahina yun sa estimate niya. Ina-failure yun, gawa ng namatay nga yung yung Chinese bagyo niya sa pamagitan ng hindi niya nahugasan ngayon yung sprayer niya na inanuhan niya ginamit niya sa pag-spray ng herbicide. Kaya talaga yan guys, pagkatapos mag-spray kahit anumang gamot ang gagamitin mo, yung sprayer mo, hugasan mo kaagad. Kung maaari, sabunan mo kaagad yung yung sprayer mo para pag kasunod na gumagamit, wala kang problema. So yan lang yun guys, napag-usapan natin yung tatlong uri ng mga gamot na ginagamit natin sa farm, sa halamanan, sa mga gulayan. Yung fungicide, pesticide, at saka sa video na to napag-usapan din po natin yung nung herbicide. Sa sunod nating video guys, pag-usapan naman natin yung yung pagbago-bago ng panahon. Sa pagbago-bago ng panahon, napiste ngayon yung halaman natin na kailangan mo talaga solusyonan. Paano mo ngayon solusyonan ngayon yan kung ang panahon maulan? Makapag-spray baka tayo ng maulan? So sa sunod video guys, pag-usapan natin yung gamot na pwede natin gamitin sa pag-spray kahit umulan. So, salamat sa panonood guys, at sana huwag niyo kalimutang mag-like, mag-share, at saka mag-subscribe na rin sa ating page at saka sa ating YouTube channel. Maraming salamat guys. Ingat kayo dyan guys, at magandang umaga po sa inyo.